external sources. So just as sensors, marami different sensors. So meron tayong heat sensors, meron tayong humidity, meron tayong distance sensor, meron proximity sensors, maraming klase na sensors. As well as switches. So switches hindi lang unlike the on and off switch, meron ding digital switch na wherein pwede mo siyang i-program na to say na it is pressed or unpressed, or kapag nag-press malalaman mo kung ano state ng switch niya, kung naka-press siya or hindi naka-press. Unlike sa physical switch, makikita mo dahil naka-up yung switch, so that means naka-on siya. Pero sa digital switch, pwede mo siyang i-program into kailan siya magsi-switch na magpe-press, kailan siya hindi magpe-press, or the other way around, kung kailan siya na-pressed or kailan siya hindi na-pressed. Okay, so programming digital inputs involves configuring the microcontroller to read. Okay, yung nga sabi natin, to read the states. So mga steps steps involved. So iano mo yung pin configuration, alamin mo kung saan siya dapat i-program sa loob ng Arduino. Tulad din ng LED, ilalagay mo din siya kung saan siya digital pin. So identify mo kung saan siya babasahin. Okay, so and then the pin supports digital functions and have necessarily voltage. So meron kasing specified voltage din yung module. So maliliit lang din ang module yung na voltage yon, 3 volts or 5 volts. Okay, and then signal level. So as we have said, ang high is 5 volts or 3 volts, and then ang low is the ground or the 0 volts. So then may input mode, may reading the input, and then the action based on the input. So babasahin mo muna yung input mode niya. Ipoprogram mo kung anong klase ng detect mo muna kung i-read mo muna siya ng and then kasunod doon, identify mo kung ano yung input na yon, kung switch siya or kung ano mang or LED siya, and then read mo yung input niya. The same as this is standard sa halimbawa sensor ang gagamitin mo, you have to specify kung anong klaseng sensor siya. Kasi kailangan malaman ng microcontroller. Okay? Then provide necessary action. Kung halimbawa nakita mo na siya, do based doon sa sensor na ginather mo, yung data na ginather mo, made necessary actions. Kung halimbawa temperature sa sensor, kung mataas ba siya or mababa, and then i-control mo kung lalagyan mo ito-turn on mo yung fan or ito-turn on mo yung tawag doon, yung indicator. So ano mo siya, this is dependent dun sa data na ma-receive mo. Okay? Ganun as well as sa switch din. Halimbawa, sa switch, digital switch na na-receive mo, halimbawa naka-press siya, ibig sabihin, may pre-press yung user, meron siyang i-activate. So, kailangan i-activate mo yung module na nakakabit sa kanya dun sa microcontroller. Okay? So, dapat meron kang flow ng actions at mga input, kung mga threshold na dapat mong gagawin. Okay, aside from connecting these modules, kailangan meron kang action or ginagawa dun sa mismong nare-receive mong data. Okay? So,
one of the digital input is the tactile switch, known as the tactile push button or tactile button. Momentarily switch siya that provides physical feedback when it is pressed. So parang ano siya, mga button na ano na soft button tulad ng i-switch sa keyboard ng mga sa desktop or sa laptop. So ang ano niya is tactile switch siya. Wherein nalalaman niya kung prines mo siya or hindi mo siya prines. So very ano siya, smart ang tawag dito microcontroller or ano kasi tinitignan niya kung ano state. Halimbawa, yung caps lock mo, hindi unintentional na caps lock yung ano mo, yung gagawin mo, sentence mo, naka-caps lock ka. And then, pag enter mo, kumbaga nagkabaliktad yung caps lock mo tsaka hindi caps lock. So, alam na ng controller na halimbawa yung naka-caps lock mo at yung in-enter mo, hindi siya proper case, ang gagawin niya, i-invert niya yung ano, yung sentence mo. Dahil alam niya kung ano yung pagkaka-state dun sa switch, dun sa digital, yung digital button ng keyboard. Okay? So, ganyan yung itsura ng isang tactile switch. It comes to small tsaka medyo tiny yun, mas maliit kaysa sa medium na na size. Merong maliliit, merong maliliit. Okay? So push button known as the tactile button. So normally open yung switch niya. So normally open, ibig sabihin hindi siya naka press. Okay, so talagang naka-open lang siya. Pag maglo-close siya kapag pinindot. Okay? 4 pins. Actually 4 pins 'yon ang tactile switch pero dalawa lang yung talagang doon, talagang ginagamit. Pero pino-program siya as to kung saan siya nakakabit. Okay. So merong input pull up. Okay, it's an option in Arduino used to enable the internal pull-up resistor into digital pins. When you set a pin to the pull-up mode, it activates a pull-up resistor that internally connects to the positive VCC. Kapag ginamit mo kasi or dapat gamitin itong input pull-up para pag hindi kasi ginamit dahil siyempre signal siya, so meron siyang nare-receive na other signals na floating signals na nag-identify minsan ng either high or low depende sa ma-receive niya or doon pumapasok din noise ng ng sa signal kasi ang noise pwede pumasok kahit saan pag halimbawa na meron siyang mga interference. So ginagamitan ng input pull-up. Okay? So the sample program for the input pull-up is yung pin mode, ilalagay mo, and then specify mo kung anong switch, kung anong pin, yung pin 2, and then pull up, gagamit ka ng input, magiging input siya, then may gagamit siya ng pull up resistor. Is internal to sa microcontroller. Okay? And then mag-serial begin siya. So dun sa serial communication. And then magre-read siya ng digital read. I-read niya yung state dun na sa switch pin which is pin number 2. And then i-save niya sa switch state. So kung naka-press or hindi naka-press. So meaning halimbawa naka-press siya, low ang by default na niya is low kapag naka-press.
Kapag hindi naka-press, siyempre of course hindi low, high siya. So and then makikita niya. This program is simple program. Pwede mo siyang dagdagan kapag naka-press siya. Pwede mong dagdagan ng LED, ano mo siya, i-digital write mo na ito-turn on mo yung LED. And then kapag LED green, pwede. And then kapag unreleased, naka-release naman siya, magiging standby mode siya, magiging red. Dito green sa taas sa may switch state is low sa true, and then sa pulse naman is kulay red. And then may delay ka ng 100. So ganun yung basic ano ng switch. Okay? Siyempre, of course, the other modules can add dito na like yung switch mo or yung fan mo, pag prines mo, magto-turn on yung fan, or kaya ano yung buzzer mo, magto-turn on, mag-activate. Kasi by default, yung ginagawa natin, pag halimbawa laboratory, nakakabit siya sa microcontroller, sa pin, tumutunog kaagad yung buzzer. Diba? So, pwede nating gagawa ng switch na pan-pressing ni button, saka lang siya magsa-sound. Just like para tayong gumamit ng serial communication. Okay? Pag-turn on ng LED or pag-select ng isang module. Okay? So may question ba about sa ating PowerPoint? Thumbs up nga, anyone? Wala. Okay. So ito, just to review yung ating lesson ng So a tactile switch is which type of switch is default ng tactile? Is it normally closed, normally open, toggle switch, or analog switch? A, B, or C? What do you think? Pakilagay sa chat box kung ano yung it's B. Okay, so tama. That's normally open na switch. Okay? And then a student connects a tactile switch and Arduino using pull-up. The button is not pressed. What will be the expected reading? Is it low, high, zero, or random? A, B, or C? Not pressed? Not pressed. Not pressed kasi siya. Kapag naka-press, low. Kapag not pressed, high siya. Okay? Okay. So I'll give you the PDF copy of this kapag sa GC. Okay, the next will be okay, 7 seconds. Okay, ito ba yung nakikita ba class yung screen ko? Okay.
So 7 segment naman itong ano, itong next topic. Okay? So before we go on the 7 segment, let me define yung what is a diode. A diode is a semiconductor that allows current to one direction while blocking it in the opposite direction. Okay? So it is typically used to convert alternating current, yung AC, yung inaanan nyo, yung inyong focus sa AC and to direct current. So direct current yun yung mga low voltage. And then so it plays a crucial role in various electronic circuits. So yung diode kino-convert niya yung AC to DC. So most of the power supply, most of the adapters ay gumagamit ng diode para convert yung 220 to 12 volts or 3 volts or 5 volts or 6 volts depending sa ano transformer na ginagamit. So depende rin sa input voltage. So ang ano niya, ang symbol niya, we have the anode and we have the cathode. Physically, yung may stripe is the cathode and then yung wala is the anode. Okay? Then meron siyang characteristics. So forward bias and reverse bias. Forward bias, nagpo-flow yung current from the anode to the cathode. So meron siyang ano from the positive terminal to the negative terminal that allows current to flow. Forward bias 'yon. And then kapag baliktad siya, kapag nabaliktad yung ano, reverse bias na siya when the voltage is applied to the opposite direction. So binablock niya yung ano, yung current, hindi magpo-flow yung current kapag naka-reverse bias. Okay? So characteristic niya ang diode, so meron nga dito no, positive to negative, then positive to negative, pero ang source niya yung positive, pupunta doon sa positive, yung negative nakakabit sa negative. So yung nasa left side will be the forward bias and then yung kabila is the reverse bias kasi yung negative nakakabit sa positive, yung positive nakakabit sa negative. So ano yun, nagbablock. Okay? Okay. So, using this LED, the concept of LED, we now go to the light emitting diode. So, light emitting diode, it's a type of diode din sa yung LED. Okay, semiconductor diode that allows emit. So, nag-emit siya ng current kapag forward bias siya. So pag nagpo-flow, nag-aano siya dahil nagko-conduct ng electricity nag-ano so nako-convert into light energy yung flow. Okay? LED are special type of optoelectronic device that converts electrical into light energy. Okay? So in terms of the symbol, as we have said, the positive yung mahaba, negative yung maliit. And then sa symbol, meron dalawang arrow, and then the anode, and then the cathode. Okay? It comes from different colors. So may red, blue, may green, may yellow, tsaka may white. And it comes also sa different size. Merong maliit, merong malaki, merong array. Yung array, dikit-dikit na yung ano niya, yung pagkaka-fabricate sa kanya. And then meron din yung RGB na wherein nasa isang LED na siya, ando doon yung different colors. Okay? Then, after the LED, okay, so in diode, and then
LED, yung combinations of the LED forms a 7-segment display. 7 segment. Ibig sabihin, meron siyang 7 parts or 7 segment dun, pinagsama-sama na siyang ano. A segment is composed of an LED. Okay? So 7 segment sa form of electronic display that commonly used for numerical digits. So tina-turn on siya yung ibang sa bawat segment to form ay numeric digit or digital digits. So pwedeng 1, 2, 3, 4 hanggang 9. 0 hanggang 9. Okay? So naka-designated yung ano niya, meron siyang A from the top, B, C, D, E, F, and sa gitna is letter G. Okay? Meron pang 8 na ano na segment which is the decimal point. Okay? Ang decimal point yun. Kasi pag ginagamit yung 7 segment sa mga numeric, sa mga amount, so nilalagyan ng decimal. Kapag yung application ay needs ng mga decimal digits. Pero unlike yung mga whole numbers lang, 0 to 9 lang kailangan. Okay? Question? Diyan pa ba kayo? Ano ba kay class? Thumbs up nga. Isa na lang yata. 2. 3. 4. 5. Okay. Sige. Okay. So 7 segment usually made of light emitting diode. So pinagsama-samang mga LED to form a 0 to 9. Okay. For example, the display 8 segments A, B, C, D, E, F, and G would be eliminated. Kung bawa, nag-form ka ng, gusto mo form ang number 8, so lahat i-turn on mo siya, illuminate mo siya. So lahat ay lalagyan mo ng supply. Okay? Of course, lalagyan mo ng voltage para mapailaw mo. Okay? Kapag without the signal ng high tsaka low, hindi siya mag-illuminate. Okay? And then, ang 7 segment is variety of numeric information needs to visually displayed. Just digital clock, marami nga, di ba? Sa digital clock natin, then calculators, measuring instruments, and then electronic scoreboard. So sa scoreboard, maraming nakikita natin ito, or pati sa traffic light, nakikita natin ang 7 segment. Okay? In terms of physical layout niya, ito yung pinaka-ano niya, 7 segment. And then internally, so meron siyang 7 segment wherein yung symbol of the LED, yung anode, then the cathode, merong arrow up. Okay? So ganun. Ganun ang position. Ang 0 volts or the ground ay doon sa gitna. Pero depende yan sa sa type of the LED. Kapag common cathode siya, so nandoon common siya, nasa gitna siya, parehas, taas tsaka sa baba. Ang common cathode. Pag common anode yan, yung positive naman, BCC naman ang nasa gitna. Okay? Yan. Types of 7 segment, we have the common cathode tsaka common anode. Okay, so as the name itself, common anode, common yung anode terminals niya, and then common cathode, common yung negative terminal niya. Okay? Okay ba tayo? Class, may question ba? Ano ba lahat?
Okay ba? May question ba? Wala? Okay. Tingnan natin. Okay. So in terms of the symbol, we have the 7 segment common anode. So common na yung anode anode terminal niya magkakadikit. Samantalang sa common cathode, yung cathode terminal naman ang naka-common sa kanya magkaka-connect and then naka-ground siya. Okay? Okay. So in terms of kanina sabi ko in terms of the configuration sa loob, so common cathode and then common anode. Sa center, yung ground sa common cathode, ground yun nasa gitna, and then yung common anode naman BCC yung nasa center ng sa taas at saka sa baba. Dito rin sa common cathode. Okay? And then ito yung yung the LEDs without hindi illuminated. And then kapag in-illuminate mo siya, kapag naka-turn on ang A, B, C, D, E, at saka F, so nagpo-form siya ng 0. So then 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So depende sa i-illuminate more, bibigyan mo ng supply segment, saka yun na mapo-form mong number. Okay? And then, ito yung niya, yung matrix wherein yung A, B, C, D, E, F, G, so na minitrix natin yung number against dun sa segment niya. Okay? So, halimbawa, yung number 0, para maka-form ka ng 0, yung A, B, C, D, E, F, ay ito turn on mo. Ang naka-turn off ay yung segment G. So wala siyang signal. Okay? And then kapag form sa number 1 naman, ang kailangan lang ay yung number B, ay segment B tsaka segment C. So kasi straight line lang siya. So dalawa lang, the rest naka-zero na. And then number 2, we have A, B, G, E, D. So A, B, D, E, and G. Okay? So, and so on. Yan na yung hanggang number 9. Okay? Nakuha ba yan? May question ba ron about how to obtain the signal, the number? Wala? Okay tayo? Okay. That is the common cathode. Ganon din sa common anode. Okay? So, in common anode, ganon din. Tawag dito, i-matrix mo rin siya. Okay, then the 7 segment, ganun din ang configuration. So, number 0 is A, B, C, D, E, F, G. Walang G. So, then yung 1 is B and C lang. Okay, this is just summary ng kanina. Then we have wait lang class
Oy, class. Sorry, may interruption. So, where are we? Dito tayo sa ano, sa 7 segment. Okay, then common anode yan. Okay, so ito yung wiring um, in terms of the 7 segment. Okay, so is it common anode or common cathode? Question ko muna sa class para verify kung kukuha ninyo yung 7 segment na ano. Is it a common cathode or is it a common anode? Pakisulat sa chat box. Wala. What's your idea? Based on the circuit. Common cathode, common cathode. Ibang sagot. What about the rest? Common cathode, common cathode, common cathode. Okay, that's correct. Common cathode siya. Dahil yung nasa gitna ay naka-negative. Okay? Naka-negative yung nasa gitna and then the rest ay naka-connect sa resistor, naka-connect sa digital pins. Okay? Okay. So let us what segment will be formed pag B tsaka C ang naka-turn on. And then yung number 2 naman A, B, C. And then yung number 3 A, B, C, D, E, F. Okay, yung number 1 is ay yung ano ba yung 1 na sagot nyo? Is it 1 do sa 1? Tama ba? Okay. So merong mabilis 170, 27, 170, 67, 30, 170. Okay. Okay. Correct answer is 170. Okay. Next. The next is 4 to 5. So pag B, C, F, tsaka G. And then kapag segment on naman is A, B, D, E, G. So number 2 naman yun. And so on. Okay? And then which circuit is a common cathode? A or B? Type your answer. A or B? Common cathode. A. Meron B. Merong A, B. Merong B. B. Mostly B. Mostly B. Okay. The correct answer is B. So, letter B, ang common cathode. Kasi nga, common yung cathode niya dito. Okay? Common negative. Naka-ground yung ano, common. Okay? So, medyo nakukuha nyo naman na. I think that's the end of the 7 segment. Okay? And then, lastly, okay pa ba kayo? Gusto nyo ba mag-break or tuloy na natin? Last slide na lang. We have the keypad. Gagamitin natin kasi ito sa laboratory natin. And then, pero due to mga natin, suspension or due to the online, mukhang hindi madi-delay yung laboratory activities natin. Pero, class, agreed ba tayo na
on Friday na meron tayong laboratory or next week na next ano na? Ano bang ano ng class? Pero nga pala sa Friday pala muna may exam tayo, just ano muna, Friday is the exam kasi kailangan natin ng ano exam kasi isa lang ang exam pa lang natin. When we meet sa Friday, exam tayo. Just 1 hour lang naman 'yan. Sir, what time po ng Friday po? Friday, vacant ko ng ano, may klase ako ng wait lang tignan ko yung ano ko. May klase ako ng 10:30 to 1:30. Tapos vacant ko na 'yon, vacant ko ng 1:30 to 3. Possible bang ano natin? What time kayo po pwede? Pwede naman natin gawin earlier before my class ng 10:30. Pwede ba ang klase? Just 1 hour. 1 hour lang. Hindi pwede. Nag-usap Vernon, nag-usap na ikaw ba yung nag-agree tayo about the class on Friday, during Friday? Sir, yung choices po sir ay yung Wednesday, Thursday, Friday, and ang sabi lang po is ano, magpapa-check lang po sir ng activities, yung mga laboratory po. Okay. So activity checking lang. If ever na tuloy-tuloy pa rin 'tong ganito, ang gagawin natin, checking na lang ng ng Friday. That is sa laboratory part, checking na lang Friday. Bibigay ko prior yung exam ay yung laboratory, tapos 'pag Friday, saka na yung checking. Okay ba tayo lahat do'n or kailangan na pero since 1 hour lang yung very limited yung time for checking, so kailangan mai-split yung class. Siguro ibang day yung iba, ibang day yung Friday yung iba. Who are ano, available on Friday during Friday, tsaka what other day na pwede yung ibang class. Kailangan mapag-ano natin. Kasi kung tuloy-tuloy 'tong ano natin online, puro online lang tayo. Once a week lang tayo nagmi-meet. Nag-usap na ba yung class about this? Ano yung ano natin? Ano yung agreement natin dati, Belardo? Yung about po sa lab sir, Okay. So sa lab, anong natin sa lab? Sige, sa laboratory muna. bale po sir, hahatiin po yung groups ng Wednesday, Thursday, Friday kung sino po magpapa-check po doon. Bale 30 minutes lang po yung binigay niyo po sa amin sir, na Wednesday, Thursday, Friday. opo. Okay. So Wednesday, so morning. Yung morning ba o yung afternoon? Afternoon po sir, about from ano tayo yun, 1 o'clock to 1:30 po sir. 1 to 1:30. And then so Wednesday, Thursday, and Friday. Opo Okay. sir. So give me a list ng mga naka-assign sa Wednesday, Thursday, at saka sa Friday para ano naman yung alam natin kung sino yung che-checkan natin ng Monday ay ng Wednesday, Thursday, tsaka Friday. Okay? Okay po sir. Okay. Pero this Friday, dahil kailangan natin ng isang exam ng ano, ang ano naman natin ang exam naman natin will be
yung ano nun, hindi pa kasama tong in online natin. Yung ano natin, yung yung natin na laboratory natin, tsaka yung sa Arduino board. Pwede ba kayo sa Friday or sa Wednesday or sa Thursday? Which time kayo po pwede doon? Or hindi pwede? Totally hindi pwede na lahat-lahat. Hindi pwede lahat-lahat. May available naman po, sir. Update na lang po siguro kami mamaya po. Yung, if ano po yung preferred day po ng exam Day. po, sir. Okay. Okay. Sige. Sa ano lang, para ano tayo. Okay? Sige. Pero ano, magsa-start na tayo ng this week or kailan tayo mag-i-start ng anong yan? Ng ano, availability nyo? This week na ba to? Or after na ng ano, after na ng Holy Week? Dahil meron pa naman tayong Monday, no? Meron pa tayong Monday unless gusto nyo pumasok ng 30. Gusto nyo bang pumasok ng 30? Hindi, ano din to, Monday is online din eh. Wala din eh. Sige, mag-update na lang mag-usap muna kayo and then update nyo na lang ako. Okay? Okay po, sir. Okay. Sige, isa pang ano ko. Keypad. Okay. The last the last slide will be the keypad. Okay. Nakikita ba yung screen ko? So keypad. Yes po. We have the keypad. So ano ba yung na-encounter ba natin tong keypad in our daily life? No. So yung keypad is our input devices din siya, one of the input devices that allows user to enter mga data by pressing the buttons and keys. So, para tong ATM, yung push button na ano, na nakikita natin sa ATM, sa microwave, sa washing machine, or sa security lock, ay security door. So, meron din sa Bolt. So, meron din sa mga kung ano kayo, merong or in ang security niya, yung Bolt na ng ng pera do sa mga hotel or or any taguan ng ng mga jewelries or pera or something. So sinisecure siya, nagsisecure siya ng mga gamit. Okay? Our buttons arranged in rows and columns called matrix. A matrix ang tawag sa kanya in the arrangement of the rows and the columns. Okay? So, ano din siya, digital button din siya pero hindi siya tactile switch pero yung ano niya, tawag dito, carbon carbon film siya na pag when pressed doon sa dalawa para siyang sa calculator na mga digital yung hindi yung push button na so para yun yung soft touch siya. Okay? So ang real life application ng keypad or industrial control, yung iseset mo yung time, iseset mo yung time, iseset mo yung duration or iseset mo yung number of times
na gagawin yung i-automate yung gagawin. So, nakaano to sa mga CNC machines, packaging equipment, robotics, and building automations. Okay? So, sa ano rin, sa ginagamit din itong keypad sa HVAC, yung heating, ventilation, and air conditioning. So, sineset yung thermostat, yung climate control system, yung temperature. So, nagse-set din kung naka-turn on, naka-turn off, yung humidity. So, maraming gamit itong keypad. Security door, yung security and access control. So, may mga door na tawag dito, pin code protected, wherein ilalagay mo yung mga number mo and then saka magbubukas yung pintuan. Wala siyang doorknob, wala siyang so solenoid yung nakakabit sa kanya, actuator. Wherein yung actuator na yon is electrically controlled, wherein pag in-enter mo yung correct pin, and then saka mag-activate yung solenoid, yung actuator. Okay? Sa industrial automation and process control din, ginagamit din siya. Kiosk and point of sale. And then sa mga medical and healthcare equipment. So like yung ano ba to? Treadmill, ginagamit sa treadmill, ginagamit sa infusion pump and diagnostic instrument, patient monitoring. So, maraming uses ng keypad. Okay? Small module lang siya pero very useful siya. So, what do you think are the advantages and disadvantages of a keypad? So, ano nyo ba? May idea ba kayo about the advantages and disadvantages of the keypad? Meron ba kayo sa idea or wala pa kayong nakikita? Puro advantage lang. Anyone? Meron ba? Yes, si Lagman. Sir, in regards po siguro sa disadvantage, yung hindi po gaano ka-secure yung security niya in terms of, yun nga po, in terms of yung code na i-input nyo, so possible pa rin po siya talagang parang ma-tamper. I believe parang one of the scams rin po, 'di ba po, through keypad rin po yung pwede po siyang ma-tamper. So, yun nga rin po, while rin po yung cost niya rin po, siguro comparing po, masasabi ko po siyang advantage kasi medyo accessible po siya sa atin in regards po. Okay. So dahil inexpensive siya, no? Dahil madali lang siyang available siya kaagad dahil due to its cost. Tama. Then yung pin, yung hacking ng pin, due to limited numbers din kasi siya, limited yung keys niya, so hindi mo siya makakapag-enter ng complex kasi maliit lang yung mga combinations ng numbers. So easily to be tampered. That's correct. Any idea pa? May idea pa bang iba about advantages and disadvantages? Or advantages lang or baka walang disadvantage? Meron ba? May idea ba iba? About the rest? Wala? Okay. Sige. Kung wala, si Briones daw. Yes, Briones. Sir, in terms of disadvantage naman po, masasabi ko lang po na ang disadvantage niya po is wala po siyang
parang wala po siyang feedback for yung kunwari po na-press po yung keypad, wala po siyang feedback na screen unless lagyan po. Okay. So wala siyang notification na indicator, no? Pwede. Yes. Pwede naman kasi hindi mo alam kung na-press siya or hindi siya na-press. Yeah. Paki-write sa chat box yung mga nag-recite, sayang din yung natin, merong din points dun yung mga nagpa-participate. Sige, si Ribaya. Ayun po, sir. For ano naman po, for advantage and disadvantage. Yung advantage niya po, ayun, yung accessibility niya. Then, sa disadvantage po, considering po yung current state ng mga like projects na ginagawa natin, mostly po sa kanila gumagamit na ng mga touch screen. So, in terms of design nung keypad, bulky po siya. And katulad din po nung sinabi ni Nico, static siya. Ibig sabihin, more on traditional yung flexibility niya since fixed lang yung buttons. Unlike ng ibang mga, for example po, yung mga capacitive na touch sensing na ginagamit. So, mas dynamic po sila and software-based na rin po. Kasi kapag software-based, mas madali po silang ma-adjust since yung code na lang po yung binabago. Unlike po nung mga keypad na standard na po sila kung ano po yung dinesign sa kanila. Ayun po. Yeah. Okay, that's correct. Then sino pa ba ang meron pa ba? Tapos sa si Briones, nakataas ka pa or hindi na? Okay na yung kanina. Pakilagay sa chat box yung mga okay? Sige. So, advantages and disadvantages. So, yun nga, no? Meron na ngayong mga advanced input, advanced security, wherein yung mga programmatically pwede mo na siyang i-secure yung yung data mo or yung entry mo sa mga capacitive touch na mga Okay? In terms of advantages, it is simple nga. Simple nga siya, and then sabi niya straightforward na interface dahil very simple yung yung interface niya, and then readily available, inexpensive sabi kanina, and then versatile and use variety of wide range of applications. So even though marami na ngayon programmatically. So, nandoon pa rin sila sa basic na kasi yung programmatically merong factor na syempre ipoprogram mo yon, cost implication na pag pinoprogram mo to, kailangan mo mag-hire na magpo-program, kailangan mo ng controller na pag-isesave ng program mo, wherein yung basic basic need na ng kakailanganin mo ay kaya naman ng keypad. So ganun yung balancing of decision or in kung saan ka gagamit ng is it programmatically secured or the simple design ka. Okay, then familiar interface of users, keypads are very common input method. So very common siya sa mga standard sa sa keypad, sa keyboard, sa laptop, sa home electronics or sa office equipment, parang sa Xerox, sa fax machine or sa tawag yun, printer. So depende sa niya. Very very standard yung niya, yung interface niya. Ang disadvantage naman niya, siyempre pag may advantage, merong disadvantage. Ayun nga, limited number of keys.
compared to other input method. So like touchscreen, yan yung sabi niyo kanina na capacitive na. So pwede mo siyang a wide range or maging complex. Dahil yung keypad, very limited lang ang combination niya. And then requires more digital pins. So dahil maraming marami siyang interface dun sa controller mo, marami kang wires na gagamitin. Dahil marami yung sa keypad mo. Unlike do sa kung programmatically yung security mo, yung input mo ay dun sa program mo na ang base niya. Okay? Then potential prone to mechanical wear and tear. So dahil parati mong ginagamit yung number 1 or ginagamit mo yung asterisk, so there will be a time na masisira siya na baka after 1 year or 2 years. So and then kapag mo doon, module ang pinapalitan, hindi lang siya yung keys. Na halimbawa nasira yung 1 mo, hindi naman po pwedeng palitan mo lang yung 1. So buong module yung pinapalitan. Okay? Then pinout. So we have two kinds, yung 3x4 tsaka 4x4. Wherein yung 3x4 ay merong 7 pins, yung 4x4 ay merong 8 pins. Yung 3x4, we have the 4 rows. So 4 rows yan. And then 3 columns. So tatlo lang yung column niya, yung column 1, column 2, column 3. Na 1, 4, 7, then asterisk, and so on. Ang rows naman, yung 1, 4, 7, tsaka yung asterisk. Ganun yan. Okay, and then sa 4x4, ganun din. Ang arrangement niya is una mo na yung row, tapos saka column. Okay? And then, ayun nga, the 3x4, so meron siyang 0 to 9, at saka hashtag, at saka asterisk. While sa 4x4, meron tayong the 0 to 9, and then with additional of the letters A to D. And then, of course, there's the asterisk and the hashtag. Okay? Okay. Arduino interfacing. To interface module, you need to connect the rows and the columns and the digital. So para yan, ito lalagyan mo ng pin, lalagyan mo ng wires, tapos iyan ang i-connect mo sa mga I/O, sa digital pin, sa GPIO ng Arduino. Every pin dyan, isang wire. R1, pin yan, isang wire yan. R2, R3, R4, C1, C2, C3. So 7 pins yung gagamitin niya. Okay, maubos na yung pins mo sa keyboard, sa keypad. Okay? And then in terms of internal, so switch din siya dahil malalaman kung nakapress o hindi nakapress. Okay? Pero programmatically yun na natin ma-identify. Okay? So ganun din dito. Sa we have the A, B, C, D, and then we have the 1, 2, 3, yung columns niya. Okay? Scanning the keypad. The process, so ang process daw, i-apply ka muna ng logic 1 sa column 1. Mag-apply ka muna ng high voltage. High voltage, it's 35 volts do sa column 1, and then the rest logic 0 siya. And then kapag nakapag-apply ka na scan na signals across labeled A to D, so titignan mo muna daw kung sino doon yung nakapress. Okay? If logic 1 is detected at any row, indicates the corresponding key is 1, 4, 7, this asterisk is pressed. For instance, logic 1 is read, row B, it means that 4 is pressed. Okay? So yung dito, kanina,
Okay? So, iscan mo na daw yung, lalagyan mo na ng logic ng high yung 1, 4, 7, tsaka D. Tapos, titignan niya kung ano yung naka-press dito. Okay, so halimbawa yung column B, ang may logic high. So, i-enable niya yung yung B. Okay? And then, papaulitin niya uli yun. So, titingnan niya yung in terms of pressing lang naman ito. Okay? So, in terms of programmatically, di pa natin na ano ito, pero this is array, yung character hexa keys, rows and columns. I-designate niya ng 4 rows, tsaka 4 rows, yung 1, 4, 7, asterisk yan ng mga rows. Pero ang columns ay 1, 2, 3, at saka yung A. Yan ang columns. So, define muna ng row ay 4, columns ay 4 din. Okay? And then, magde-designate ka ng pins kung sa bawat rows or columns. Okay? So, ang mga pins niya ay 7, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Okay, ito naman yung the way na interface sa keyboard ay sa Arduino Uno. Ilalab naman natin yan, kaya don't worry sa natin. Okay, the same din to. Process ng kanina na-discuss natin. So, array ito. As I've said, array. It says, i-define mo yung keypad mo kung 3x4 or 4x4. Kapag 4x4, syempre 4x4 ang ano niyan. Kapag 3x3, so gagamitin mo yung 3x4 ang ano. Wala yung mga letters. Pero arrays din. The same process na naka-array, tapos wala lang yung mga letters. Okay? And then ito yung pin mode. And then, pin mode ng column at saka pin mode ng rows. Okay, ito yung process na kanina na-define natin. And then, ganun din, as I've said, 3x4 naman to. Wala na yung letters yung A, B, C, D. So, 4x3 naman to. Ganun din, i-define mo kung anong mga pins yung sa rows and columns for the 3x4. And then may function which is keypad, then map key, then rows and column pins and column rows. So function na built-in function ng Arduino. And then titignan mo, i-save mo siya kung i-save mo yung character key sa keypad function, and then get key. Kung ano yung na-pressed, yun ang ano. And then masisave yung press dun sa character na key. And then titignan mo logical if condition mo, saka mo siya ipiprint. And then the whole program ng keypad ng keypad ipuput into practice naman natin to, pero much better kung sa face-to-face natin ma-check or magawa. Okay? Yeah, okay. Okay, that's all for the keypad. Questions. How many pins that the 3x4 keypad have? Is it 6, 7, or 8, or 9? Lagay sa chat box. Is it 6, 7, A? Is it A, B, C, D, or D? 3x4 keypad. Anyone? Meron ba?
Ilang pins ang 3x4? Is it 6, 7, 8, or 9? B, may nagsabi is B, 7. May nagsabi 7, B, B. Okay, may nagsabi D. Okay, the answer is B. Okay, next question. 4x4 keypad has more option compared to 3x4. Is it true or false? More input options. More input ba ang 3x4 sa 4x4 or the other way around? Is it true or false? Mas marami daw ba ang 4x4 or sa compared sa 3x4? True or false? True. True. Okay. True. What method is used to detect key press in a keypad? Pulse width, keypad key scanning, or frequency modulation, or capacitive touch sensing? A, B, or C or D? B. 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 Okay, let's about this B. Okay, what is the first step of key scanning process? Apply logic 0, apply logic 1, scan all rows. For logic 1, repeat all columns. A, B, C, or D? A, A, B. Okay. The answer is B. Apply logic 1. Okay, in a key 3x4, if column 2 is set to high and row C has an active, what key is pressed? Naka-high daw yung column 2 and yung row C, active yung row C. So, ano yung key yung pressed? Is it 9, 2, 7, or 8? D, 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 to letter D. Try natin. Your answer is D. Okay, D. That's correct. Column 1 is high, row A is active. What key is pressed? A, 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 for A. Okay, that's correct. A. Okay, and then, okay, that's all. Okay, any question, class? Any question? Meron bang question? Wala. Okay, kung walang question, so, ma-inform nyo ako about the arrangement natin, yung internal arrangement natin regarding the checking at saka yung regarding taking exam ng kasi kailangan natin din pag hindi ako nagbibigay ng online exam ng kailangan merong face-to-face exam. Okay? So, kung wala nang question, I think thumbs up nga tayo muna before we go. Before tayo mag-dismiss. Thumbs up. Lahat ba okay? Thumbs up. Leonardo, Regala, 2, 3, 4. About the rest, wala na? Iba. Okay, tingnan ko na sa ibang frame kung nag-thumbs up yung iba. Okay.
Okay. Sige, okay. Sige. Wala nang question, dismiss na class. Thank you very much. Si Ribaya, may question daw. Sir, ano lang Mabol. po, nagkaroon po kasi ng problem kanina sa internet connection, pero nakapasok po ako sa class. Ayun lang po. Okay. So, For your concern attendance is po. attendance. Tingnan natin Yes kung po, sir. nakaano ka. Okay, 2. Okay. Naka-absent ka. Okay. Sige, okay. Present. Okay. Thank you po. Okay na. So, any other concern? Wala na? So, at least si Mariano. Anong concern mo, Mariano?